Nagsimula ang episode sa pagpapakita ng mga lihim na koneksyon sa pagitan ng Night Ravens, ang personal kill squad ng hari, at ni Graham, ang may kagagawan sa maraming trahedya. Nakita natin na kung hindi dahil kay Graham, buhay pa si Commander Saran. Dahil dito, malinaw na parehong target ni Akira at ni Crow si Graham. Si Akira ay tumanggap ng isang personal na request, patayin si Graham, ang pumatay sa kapatid ni Crow. Kahit may kaalaman siya sa mga panganib, alam niyang ito ang tamang hakbang para mapigilan ang mas malalaking problema. Dito rin naipakita ang lakas ng proteksyon ni Graham, gumagamit siya ng enhancement drugs upang palakasin ang kanyang mga tauhan. Kaya naman kahit malakas si Commander Saran, napaslang siya laban sa mga sundalong pinalakas ng droga. Bukod dito, si Graham ay sangkot sa human trafficking at pakikipagkalakalan sa mga demonyo para sa bihirang materyales. Habang nag-iisip si Akira sa kanyang hakbang, nakipag-usap siya kay Lia. Nagplano silang hatiin ang grupo, si Akira at Amelia sa isang grupo, at si Lia kasama si Crow sa isa. Sa ganitong paraan, may pagkakataon silang mag-usap ng pribado at magplano para sa kanilang susunod na galaw. Lumibot ang grupo sa lungsod, tumingin sa mga tanawin, at mga tindahan. Sa kabila ng kasiyahan sa pamamasyal, malinaw na ang kanilang layunin ay hindi nagbabago, makuha ang impormasyon at kumilos laban kay Graham. Si Latte Snail naman, gaya ng dati, ay nagbibigay payo at paalala kay Knight tungkol sa responsibilidad ng isang assassin na kahit masama ang kalaban, may kwento rin sila at may karapatan ding hindi basta patayin. Samantala, ipinakita ang simpleng buhay ng pamilya ni Akira. Kahit sa bagong mundo, pinapahalagahan niya ang pamilya at ang mga mahal sa buhay. Nagpakita ito ng kanyang kabutihan at mga pangarap na normal lang na magkaroon ng katahimikan at seguridad sa pamilya. Ngunit alam niya na ang kapalaran at obligasyon bilang isang assassin ay hindi basta-basta maiiwasan. Habang umuwi sila sa gabi, napagtanto ni Akira ang bigat ng kanyang desisyon. Kung magpapatuloy siya sa pag-target kay Graham, maaapektuhan nito ang buhay ng marami, kabilang si Crow at ang iba pang kaalyado. Ngunit alam niya rin na ito ang tamang hakbang upang maiwasan ang mas malaking kaguluhan. Sa huli, nakatuon si Akira sa isang bagay, hindi niya kayang kalimutan ang kanyang mga responsibilidad bilang assassin, pero hindi rin niya kayang iwan ang kanyang pamilya. Sa gitna ng lahat ng ito, malinaw na ang laban kay Graham ay hindi lamang isang simpleng pagpatay, ito ay hakbang upang protektahan ng iba, at kasabay nito, patuloy na pagtuklas ng sarili niyang lakas at paninindigan. Dumating sina Akira, Amelia, at Latte Snail sa Urok City, isang lungsod na mukhang tahimik at masigla sa unang tingin. Para kay Latte Snail, magandang pagkakataon ito para maglibot at kilalanin ang lugar. Pero para kay Akira, malinaw na hindi sila naroon para magbakasyon. Kailangan nilang makakuha ng impormasyon, at alam nilang maraming sikreto ang nakatago sa Adventurer Guild. Kahit parang nag-e-enjoy lang si Latte Snail sa pamamasyal, ginagamit niya ang oras para makinig at magmasid. Hindi man halata, may napupulot siyang mga detalye. Nang makipag-usap siya sa isang adventurer, nalaman nila na ang mga trabahong may mataas na bayad sa urok ay kadalasang may kinalaman sa ilegal na gawain. May koneksyon daw ang ilan sa mga demonyo at sa human trafficking. Ibig sabihin, may seryosong problema sa loob ng guild. Di nagtagal, nakatanggap si Knight ng mensahe mula sa kanyang master. Kailangan na nilang kumilos. Dalawa ang target nila, ang mansyon ni Guildmaster Graham, at ang mismong guild. Pinili nilang unahin ang guild dahil mas madaling pasukin ito kapag gabi. Pagdating nila roon, nakasalubong nila ang ilang adventurer na lasing at mayabang. Hayagang sinabi ng mga ito na ang lugar ay ginagamit ng mga gumagawa ng maruruming trabaho para kay Graham. Habang sinusuri ang gusali, may napansin si Latte Snail na hindi tugma ang ayos ng ikalawang palapag. Dahil dito, natuklasan nila ang isang lihim na silid sa itaas. Sa loob nito, nandoon ang mga dokumentong naglalaman ng ilegal na operasyon ng guild, produksyon ng droga, supply routes, human trafficking, at pakikipag-ugnayan sa mga demonyo at ibang kaharian. Kumpleto ang ebidensya, ngunit sa halip na makaramdam ng ginhawa, nagduda si Akira. Masyadong madali ang lahat, para bang sinadya na may makahanap ng mga dokumento. Hindi nagtagal, lumabas ang totoo. Ginamit ang mga papeles bilang pain para mahuli ang isang traidor. Sa isang iglap, pinatay ang pinagbintangang may sala. Para kay Graham, tapos na ang usapan. Pero para kay Akira, malinaw na mas malalim ang plano sa likod nito. Ibinunyag na may gustong magsimula ng digmaan laban sa urok, at ang nasa likod nito ay ang kaharian ng Retes. Layunin nilang gamitin ang kaguluhan para maisakatuparan ng isang bawal na mahika, ang pagbuhay sa patay kapalit ng napakaraming buhay. Kapag nagsimula ang digmaan, ang mga summoned heroes ang unang ipadadala sa labanan. Ibig sabihin, tiyak ang kanilang kamatayan. Dito naharap si Akira sa mabigat na desisyon. Kung aalisin niya si Graham, maaaring mapigilan ang digmaan. Pero bilang isang assassin, alam niyang ang pagkitil ng buhay ay hindi basta-basta. Sa isang tahimik na pag-uusap,
Pinaalalahanan siya ni Knight na hindi lahat ng laban ay maiiwasan. May mga pagkakataon na kailangan mong kumilos para protektahan ng iba. Ngunit kailangan pa ring tanggapin ang bigat ng magiging desisyon. Sa huli, nagpa siya si Akira na hindi agad kumilos. Gusto niyang makita si Graham ng personal at tiyaking tama ang kanyang gagawin. Nang bumalik sila sa guild, muntik na silang itaboy ng bantay hanggang sa makilala si Akira bilang ang silent assassin. Biglang nagbago ang trato sa kanya. At sa pinakahuling sandali ng episode, lumitaw ang taong pinagmumula ng lahat ng problema, si Guildmaster Graham Cluster. Sa unang tingin pa lang, ramdam na ang kanyang yabang at kapangyarihan. Kinausap niya si Amelia na parang pag-aari niya ito, at inimbitahan pa siyang sumama sa kanyang mansyon para raw sa isang pribadong usapan. Hindi ito nagustuhan ng mga kasama ni Amelia. May nagtangkang sumagot at ipagtanggol si Akira, pero malinaw na mababa ang tingin ni Graham sa mga tulad nila. Para sa kanya, ang mga hero at ang mga kasama nila ay mga pyesa lang sa isang laro. Tinawag pa niyang mga tamad ang mga hindi sumusunod sa tadhana ng mundong ito. Hindi na napigilan si Akira. Ipinakita niyang wala siyang balak magpautos kaninuman. Doon biglang binanggit ni Graham ang isang masakit na bagay, ang pagkamatay ni Commander Saran. Ikinwento niya ito ng may halong panlalait, at mas lalong uminit ang sitwasyon nang ipahiwatig niyang may naitala pa siyang ebidensya ng nangyari. Doon na tuluyang nagkagulo. Nagutos si Graham na dakpin si Amelia at patayin ang sino mang humadlang. Mabilis na kumilos ang kanyang mga tauhan, at kahit gumamit si Akira ng concealed presence, napansin niyang tila kaya pa rin siyang sundan ng mga kalaban. Doon niya napagtanto na matagal na siyang minamanmanan ni Graham at sadyang pinaghandaan. Sa gitna ng kaguluhan, nagpa siya ang grupo na umatras muna. Sa tulong ni Latte Snail, nakataka sila sa ere habang hinahabol pa rin ng mga tauhan ni Graham. Kahit hindi ganap na naantala ang mga kalaban, sapat na iyon para makalayo sila. Pagkatapos ng pagtakas, napag-usapan nila ang nakita nila. Napansin ni Akira na ang mga sundalo ni Graham ay hindi normal, tila mas malalakas kaysa karaniwan, pero parang walang emosyon. Napag-isipan nilang gumagamit si Graham ng mga ipinagbabawal na gamot para palakasin ang kanyang hukbo, kapalit ng maikling buhay at pagkawala ng sariling isip. Samantala, ipinakita rin ang panig ni Graham. Wala siyang pakialam kung mamatay ang kanyang mga sundalo. Para sa kanya, palitan lang sila. Mas mahalaga ang plano niyang ibenta si Amelia sa mga demonyo kapalit ng bihirang materyales para makagawa ng mas malalakas pang tauhan. Sa kampo ni Akira, malinaw na alam niya na hindi titigil si Graham hanggat buhay pa siya at si Amelia. Doon niya napagdesisyonan na kailangan na niyang kumilos. Hindi dahil sa utos ng iba, kundi dahil alam niyang may mas masasaktan kung maghihintay pa siya. Habang naghahanda si Akira, may iniwang mensahe si Commander Saran, isang paalala. Hindi niya hinihikayat ang paghihiganti. Sa halip, sinabi niyang dapat mabuhay si Akira at makabalik balang araw sa sariling mundo, kahit pa hindi na kailangang pumatay. Pero mahirap sundin iyon. Dumating ang gabi, at tahimik na nagpaalam si Akira. Sinubukan siyang pigilan ni Amelia. Ramdam niyang ayaw talaga ni Akira pumatay. Pero malinaw din na buo na ang desisyon niya. Gagawin niya ito, mag-isa. Sa gitna ng misyon, napagtanto ni Akira na hindi lang siya ang gumagalaw sa dilim. May isa pang practitioner, isang tahimik pero mapanganib na assassin, na may parehong target. Pareho silang may dahilan, at pareho silang walang balak umatras. Habang nag-aalangan siya, bumalik sa isip ni Akira ang mga salitang minsang binitawan ni Commander Saran, hindi palaging sumusunod ang buhay sa gusto natin. Sa puntong iyon, naisip niyang umatras na lang. Pakiramdam niya, hindi na sulit ang lahat. Pero huli na. Kapag pumasok ka na sa landas na ito, wala nang balikan. Sa huli, nagtagumpay si Akira. Napatay si Graham. Pero imbes na ginhawa, takot ang naramdaman niya. Natakot siya sa sarili niya, dahil nagawa niyang pumatay ng walang maramdaman. Doon niya naisip na baka tuluyan na siyang naging isang assassin, binalikan siya ni Amelia at hindi siya iniwan. Sinabi niyang kahit anong mangyari, mananatili siya sa tabi ni Akira. Hindi niya tinatakasan ang katotohanan, tatanggapin niya ito kasama siya. Sa dulo ng episode, kumalat ang balita ng pagkamatay ni Graham. Ramdam ng iba na may nagbago kay Akira. Hindi siya patay, pero hindi na rin siya katulad ng dati. At sa puntong iyon, tinanggap ni Akira ang isang mabigat na katotohanan kung kailangan niyang pumatay para makauwi ang iba. Handa niyang pasanin ang kasalanang iyon bilang isang assassin.